Hey guys! Maliwalas na araw sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon sa Artisan at napapansin mo ang ganda-ganda ng kapaligiran natin. Para tayo nasa rainforest. Yes, kulang na lang is may mga tumutweet-tweet-tweet-tweet na iwan dito at ikaw talaga ay marirelax with tea na talagang nakakasosyal naman ang kaunti dito. So ngayon, habang tayo nagtiti at ikaw ay umiinom ng iyong Lemon tea. lemon tea, so sasagutin natin isa sa mga tanong ng ating manonood sa YouTube. Kung paano nga ba makapunta dito sa United Arab Emirates? So basahin mo Ayan. kung kanino nga ba ito, Mark. Ito galing to kay Erica Permato. Sabi niya, Sir Well, pa-advise naman po ano pwedeng gawin para makapunta ng Dubai. May relatives po ako dyan, pero di ko po alam paano ang process. From Philippines po ako. No experience sa pag-abroad. Actually, maraming mga nagtatanong na kung paano pumunta ng Dubai tapos hindi nila alam yung tamang proseso. Yes, so dadaan tayo ngayon sa legal way. Kasi pwede natin pag-usapan ang hindi legal way at legal way. Kaso mahirap pag-usapan ang Yung hindi legal. Hindi legal. Kasi YouTube to. Baka dyan tayo madali. So, Miss Erica, sa tanong mong paano pumunta dito sa United Arab Emirates kung may relatives ka, madali lang yan. Napakadaling sagutin. Ang kailangan mo ay AOS or Affidavit of support. yes. Well, yung AOS naman, kung may kamag-anak ka, di ba? So, Yes. kailangan ba dito immediate family o hindi? Dapat immediate family. Kung ikaw ngayon ay pupunta sa immigration, meron ka ng visa, wait, paano i-process ang visa? Pag-process ng visa is magsasubmit lang ng passport. And picture with white background. Yes, yun lang, mapaprocess natin ang visa mo. Pero, pag nandun ka na sa immigration, yan ang pinakamahirap. Kasi visa is easy, pero crossing the immigration is very difficult. Especially dito sa United Arab Emirates. Alam mo ba kung bakit mahirap pumunta dito sa United Arab Emirates? Eh kasi nga, lahat ng mga nagtutourist visa dito, siyempre pag-iisipan ng Naghahanap? ng trabaho dito. Yes, lahat kasi Dubai kasi ang pinakamadali sa lahat ng bansa sa buong mundo na nag-tourist ka. Pagkatapos dito sa UAE government, inaalaw na makakuha ka ng Trabaho. at maprasa ang visa mo ng under employment visa. So yun ang iniiwasan ng ating government. Kaya kahit minsan na ang pagpunta mo dito is talagang pure ang intention mo mag-tourist visa. Pero, Pure, oo. pero ma-upload ka pa rin. Pero hindi naman eh. Depende pa rin to sa Background. background mo, sa kung anong sitwasyon mo sa Pilipinas. Yun nga, kasi nga, depende yon sa intention ng tao. Tinitingnan nila, for example, sa tanong mo muna na kailangan ba ng immediate family doon sa affidavit of support. Yes, kailangan. So, kunyari mo na-offload ka na, hinanapan ka affidavit of support, nakalagay doon is working visa at affidavit of support. So, paano mo makukumply ang affidavit of support kahit may relatives ka dito? Ikaw, tatanungin namin, kaano-ano mo ba yung relatives mo? Oo, kasi dito sa Pero sinabi niya dito na, relatives lang. relatives lang. So, kailangan immediate family. Kung kailangan anak ka or asawa, Yes. yun lang. Yun lang. So ngayon, sasabihin ni immigration, affidavit of support. Ngayon, sasabihin mo, may relative ako doon pero pinsan, oh. Hindi kanya pwedeng bigyan ng affidavit of support. So ngayon, i-insist pa rin affidavit of support. Parang, hindi nga ako pwedeng bigyan ng affidavit of support. Bakit ba ini-insist mo? Parang ganun, di ba? Parang kahit makapagtalo ka doon kay immigration officer, i-insist pa rin niya affidavit of support. So, paano nga ba pumunta dito ng legal way? It's either, ulitin namin, tourist with affidavit of support, hindi ka na pwede doon kasi baka malayo ka mag-anak mo. Second is working visa with OY and OEC. OEC. Yun lang yung I can see na okay at talagang sure na hindi siya ma-offload papunta dito sa United Arab Emirates. So, ano naman yung ginagawa ng ibang tao na hindi legal way? Ano yun? Yun yung pupunta sila muna sa ibang bansa. Which is bawal. Bawal yun. Ang tinatawag nila dito, Cross country. cross country. Kaya nga pag sinabing cross country, Pangit X, na sa mata. bawal. O pangit ng pakinggan. Ah. Pero talagang
Ang hirap sagutin kasi nun, wag natin masyado pag-usapan. Kasi pag yun ang pinag-usapan natin, baka sabihin tinotolerate natin yung mga taong pupunta dun sa ibang bansa. Kaya ang ginagawa na lang po namin, kunyari mo nasa ibang bansa na kayo, doon na lang kami nagpa-process. Kasi hindi namin kayo tinulungan doon sa immigration ng Pilipinas kung paano yung gagawin. Kasi still, ang gumagawa ng cross-country, may offload pa rin sa Pilipinas, tinitingnan pa rin yung background mo. Ano yung trabaho mo? Ng trabaho mo, May pera ka ba? oo, magkano sweldo mo. Yes. Tapos, siyempre, kung babalik ka ba talaga ng Pilipinas. Yes, tinitingnan nila yun kung babalik ka talaga ng Pilipinas. Kung nakita nila, o sige, may relatives ako dito naman sa Singapore, pero nakita nila na parang wala ka ng reason para bumalik ng Pilipinas. Offload. Kasi naman tayo din talaga mga Filipino, kahit ako naman, I'll share my experience bago ako nakapunta dito sa United Arab Emirates, tumawid muna ako ng Singapore. Pagpunta ko ng Singapore, actually that time, meron na akong visa. Nasa Pilipinas pa lang ako. Pero ngayon, nadidetect na kasi yan sa immigration na, oh, may visa ka na pala. Tapos pupunta ka ng Singapore. Pinaglololoko mo kami, ha? May visa na sa UAE, pero pupunta na Singapore. Yes, pinaglololoko mo kami. Bakit hindi ka dumiretso ng Dubai, di ba? So, alam na nila yan. O kaya, may round trip Manila, Hong Kong, Manila. Oh, may ticket ka na pala pa Dubai. Bakit kunyari ka pag For example ako, magtutur ako eh. Ah, Madami akong pera. kung madami ka... Oo, madami akong pera. May visa na ako sa UAE. May visa na ako sa Singapore. May visa na Wala ako, tayong visa sa Singapore, pero oo. pupunta ka ng Pumunta ako Singapore. Singapore. Tapos pagdating ko naman ng UAE, Uwi ka talaga ng hindi. Pinas. Pupunta pa ulit ako sa ibang bansa. May visa ulit ako sa ibang bansa. Walang problema Pwede ba? yun Di ba kasi pwede yun? makikita naman, yun nga, okay din yun kasi nga sa intention, saka sa background. Ang background mo, maganda yung background mo kasi nagta-travel ka na, may pera ka, like, pero hindi mo nagagawin ng Manila, Singapore, Manila ang ticket mo, pas may ganun. So, syempre, dire-diretso na yun. Multi-city na yun na Manila, Singapore, pa Dubai ka na, pa ganito ka na, uwi ka ng Pinas. So, makikita nila na, okay, may pera talaga tong taon to or yung travel history niya, okay. Pero kung yung Manila, Singapore, Manila, pas Singapore, Dubai, Hindi, paano kung walang travel history? Pero may yun. pera ka. Depende pa rin yung kung paano ipapatunayan yung sarili mo, paano ko nagkapera bigla ng ganun. Siyempre kailangan merong kumbaga documented na ganito yung ano ko sa Oo, may pera ako. sa bangko, ganito may ginagawa ko, ganito may business ka, alam mo yun. Yun, oo, makikita mo. Doon siya makikita kaya bina-background check ko muna yung mga tao na nasa Pilipinas bago mag-travel. Especially yung mga magta-travel, tourist visa nga katulad mo. Kung i-declare mo na papunta ka dito, pagkatapos wala kang affidavit of support, ma-offload to. Kung hindi mo naman i-declare kasi hanap ka ng affidavit of support, hindi mo i-declare, titingnan nila yung background mo talaga. Bakit unang-una, hindi ka frequent traveler, pero first time mo, Dubai agad. Bakit Dubai agad? Tapos summer pa. Kasi- Halata ka na, boy. Kasi dati, may iba nagsasabi, pupunta ako sa Expo 2020. Dati ganun yung mga reason. Pero uploaded pa rin. May mga ganun. Totoo yan. Oo. Noong nakaraan, puro Expo ang ano. Alam mo ba dati, ang history kasi, nang papunta dito sa United Arab Emirates. Kasi ako way back 2015, nang nakapunta ako dito, naging part-time ko na talaga sa travel agency. Dati dito, basta may kamag-anak ka, basta may birth certificate ka, kahit 10 birth certificate yan, walang affidavit of support, pwede. Kaya dito, yung mga from 2015, I think, after pandemic na nagigpit eh. So, kada may kamag-anak dito, kaya madali mag-market noon kasi, ikaw, Mark, nanay mo, pinsan mo, third cousin, basta yung birth certificate, mapakita lahat na kamag-anak mo. Paano mo naging kamag-anak to? Yung nanay ko po magkapatid. Ito po yung birth certificate nila, nanay, ganun. Ito po yung birth certificate ni Mark, nanay niya to. Ito po yung birth certificate ko, nanay niya to. Ayan, ganun dati ka-okay. So, lahat ng pamilya nandito Oo, doon. lahat. Kaya nga sabi ko noon, web. Di ba sa web, basta may kadikit ka na ganun dati. Pero, after pandemic, humigpit. Nagkaroon ng 10,000 affidavit of support. Nasahod dito sa Oo, dito sa... kailangan may 10,000 na dirhams na sahod yung Oo, yung kamag-anak mo, yung immediate family mo, para makakuha ka ng affidavit of support. yung laki yun.
'Di ba? So, pahirap ng pahirap kasi nga tama naman yung ano nila na ang intention is maghanap ng trabaho dito. 'Di ba yun naman talaga, kahit ako naman talaga yun, 'di kahit ako nung first time ko dito kinakabahan ako, na parang sa immigration pa lang baka mamaya ma-offload ako kasi magsi-Singapore ako, totoo naman magpupunta ako ng Dubai, 'di ba? Kayo, based on your experience kasi artist kasi sila Mark sa Pilipinas, so from the Philippines, okay sila. Isang beses ka na ba pumunta dito? Isang beses. Ayun lang. Kaya pala excited ka umuwi nakaraan, parang after ilang years. So yun. So Miss Erica, ganun lang pumunta dito sa United Arab Emirates. Kung tatanungin mo, makakapunta ka dahil sa relatives mo, diretso sa United Arab Emirates at hindi immediate family mo, huwag mo nang subukan. Kasi malaki ang chance mo na ma-offload. So daanin natin sa legal way, naganap ng trabaho dito, i-process natin ang legal way na may OWA o ECP2. Pero kung Okay? gusto mo naman talagang pumunta ng Dubai dito para Tourist. mag-tourist, Pagandahin mo ang background mo. kailangan alam mo yung mapapaniwala mo sila na babalik ka talaga ng Pilipinas. Yeah. Kasi may trabaho ka, or kung wala ka na ba trabaho, may Saka dapat business ka. malaki, oo, malaki Alam mo yun? sweldo. Yung business din, dapat kumikita. Baka mamaya may business nga sari-sari store, pero hindi naman naka-BIR, hindi naka, alam mo yun, sari-sari, pag binalik mo yung sari-sari, sira-sira. Ay, joke lang. So, medyo risky talaga diretso papunta dito. So, kaya yung mga client namin, pag nag-a-ask sa amin, nire-real talk namin na malaki yung chance niya ma-offload, 50-50. Kasi kami, pag nagsalita kami na sinabi namin na walang offload, talagang minimake sure namin na wala. Or else kasi babalik namin yung pera. Kasi ang hirap nun eh, sinabi namin walang offload pero na-offload. Pagkatapos, ganun sa ibang agency, di ba? Pero kasi tayo, pinifilter lang natin. Kaya kung makikita yung feedback namin dito sa YouTube and then sa Facebook, puro 5 star, di ba? Mm. So, yun yung mini-maintain namin. Ayaw namin yung, sinabi niya walang upload pero na-offload. So, kami yung babalikan nyo, masakit sa ulo yun. Di ba? So, Miss Erica, yun lang. At maraming salamat sa panonood dito sa aming YouTube channel. Comment lang po kayo na mag-comment or mag-road trip tayo na mag-road trip dito sa United Arab Emirates at ating pag-usapan sa mga lugar na katulad nito na nakaka-relax, nakakahinga ka na maluwag, Para ka nasa gubat. yeah, at ang sarap mag-tea. Ayan. So sa lahat ng mga gusto pang mag-comment at mga magtanong about dito sa UAE, Yeah. or kahit saan man dito sa UAE, kahit Ajman pa yan, Yeah, Ras kahit Al saan. Khaimah, Sharjah, kahit saan. Kahit Pupuntahan namin dyan. Yeah. Kung problema naman about sa mga pag-process ng mga visa or pag-process ng mga ganito, ganyan, attestation ng mga documents nyo, We can process that. pwede rin yan. So, Yeah. kaya contact lang kayo dito sa YouTube, and WhatsApp number, ibibigay namin dito. Kung meron kaming available na job order, meron kaming group, Ipopost sa... meron kaming group sa Facebook na Aba Jobs UAE Direct Hire. Search nyo lang yan. Lalagay ko rin dito yung link. So, yan. Thank you so much guys, and thank you kay Erica Permato sa pag-comment mo at pagtanong ng ganito. So, sana nasagot namin yung mga katanungan mo, at maraming salamat. Thank you, Miss Erica. Summer love, you have no